Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay dito sa Batanes, ngayong araw naman ay lilibutin natin ang timog na bahagi ng Batan. Habang tinatahak natin ang tahimik na kalsada, makikita natin ang malalawak na damuhan at mga walang katulad na tanawin na talaga namang mamamangha ka. Ramdam na ramdam ang presko ng hangin at payapang paligid. Parang saglit na humihinto ang oras. Nasa isip ko na sa ibang araw yun. So nandito tayo sa Chawa View Deck. Chawa means cliff. So dito makikita niyo yung mga nagagandang rock formations na kitang-kita niyo yung mga cliff nga. Yan. May mga rock formation. And then dito merong view deck. And napakalinaw ng tubig. Actually, blue yung tubig. Hindi pala siya malinaw, blue yung tubig. And napakaganda ng sceneries. Adjust na lang natin yung brightness, pero solid. Tapos meron ditong babaan. Yan. Pwede kayong bumaba dyan, papunta dun sa pinakadulo. Sobrang solid oh. Blue na blue. So siguro pag blue na blue, sobrang lalim ng pinakatubig. Sobrang lalim ng dagat. So nasa part na kami ng south part ng Ibatan. So may small grotto dito. Small grotto. Dating nakapaligid yun. Mahataw. Oh, ang ganda ng tubig. Tao Shelter Port ay tinayo upang magkaroon ng ligtas na daungan ng mga lokal para sa kanilang mga bangka at maprotektahan ng mga ito mula sa malawak at maalong dagat. Isa ito sa mga lugar kung saan masisilayan ang talino at pagiging maparaan ng mga Ibatan sa paggamit ng likas na anyo ng kalikasan nang hindi ito binabago o sinisira ng labis. Ang San Carlos Borromeo Church ay isa sa mga pinakamatandang simbahan sa Batanes at nagsisilbing tahimik na saksi sa kasaysayan at pananampalataya ng mga Ibatan. Itinayo ito gamit ang batong apog at matitibay na materyales. Ang simbahan ay patunay ng tibay at pananampalatayang humubog sa kultura ng lalawigan sa paglipas ng panahon. Ito yung lighthouse or parang pailaw ng Spanish era dito sa Matao. So this was constructed around 1879 nung term ni Crescencio Polo or si Father Crescencio Polo na isang Dominican priest na nasa dito sa Batanes noong 1887. So this pair of freestanding structure was erected a few meters apart and precisely located para madali daw makita yung parang parola niya para doon sa mga nagdadaan na vessel at mga small na mga bangka dito. So, yan. Yung bitaog. Ito maliit. Tapos, opo. Tapos pag
pag malaman, pagka dalawa po yung makikita nila na ilaw, ibig sabihin na sa wrong path po sila. Kung pag tuloy-tuloy po nila yan, either pwede po silang tataob. Ibig bang kasi sabihin mababa parang sila sa may water dito, lubog ba to sa tubig? But, Hindi po, doon po yun sa kabila. Pero dati kasi open yan. okay. Open yan. So, kumbaga walang ano dyan wala pang dati. establishment pa dati. So doon parang dagat o Yes, ano? dagat po doon. So kapag isa lang po yung kanina makitang ilaw, ibig sabihin nasa right path, kung diretsuhin po nila, Pero, safety po kuya, sila. ba't ang baba niya, ang init niya? Hindi katulad ng ibang mga Kasi lighthouse. dati po kasi talaga wala establishment. Saka wala pang So, mga kumbaga, puno kitang-kita dyan. pa rin Kitang-kita siya. pa rin siya. 6 months na nasa mako yan. So dito, pwede kang pumili ng kahit anong book para magsulat. Ano susulat mo kahit ano? May mga libro dito na pwede kayo magsulat. Yan. So pwede nilagay yung mga, para siyang diary, no? So susulat kami ng ano namin. Sige po. You can also put your hands, okay? Draw your hands. Oops. Here. Wala ko biyakan. Yan, ganda. Hand, draw your hands. It's okay. Sulat natin our names and yung pangalan ng channel namin, Journeys of Lamibaw. October 28, 2025. Ang Marlboro Hills, na kilala rin bilang Raku Apayaman, ay isa sa mga pinakasikat na tanawin sa Batanes. Ang orihinal na pangalang Raku Apayaman ay mula sa salitang Ivatan na nangangahulugang malawak na pastulan. Dito, kadalasang nangingigain ang mga baka at kabayo ng mga lokal. Kuha ng Marlboro Hills ang pangalan nito dahil kawig nito ang tanawin sa pangapatalastas sa Marlboro noong dekada 90. So, dahil dun sa pumunta dito ng turista na foreigner noong mga 1990s, nakahalin tulad daw ito ng Marlboro advertisement cigarette that time. Kaya sabi ko nga, ito yung Marlboro na walang kabayo kasi maganda lang ang kabayo kasi Puro baka, no? puro Baka. baka, kalabaw doon po. Kakalabaw, okay. So ano riyan, karugtong pa rin po ng Raku Apayaman itong banda dyan. So, bawat membro po dito is meron po at least 6 to 7 na pwedeng pakawalan na mga alaga nilang hayop. For that, kailangan nilang tanggalin kasi darating yung time na wala na po silang pakain. Para hindi mag-over. Especially summer. Yes. Just para overpopulated. Ngayon, talaga, dami nilang pagkain. Hindi nila nauubos ng tag-ulan. Kasi pagdating ng summer, mag-ano na. Mag-ano na yan, magba-brown na po ito. Mag-brown. Usually April, May. Or yung May talaga. So, parang summer, ganda. Magba-brownish yan. Ang usually nag-greenish is yung northern part ng kanina. So, owned by government at mini-maintain lang po ng mga private organization. Yun yung private na sinabi mo na Yes po, yung Tayid Lighthouse. Taid Lighthouse. Yung landslide yung sa kabila niyan. Kaya yung sasakyan hirap pumunta. Medyo delikado lalo na kapag tag-ulan dahil yung continuous rain. Ano din, siyempre malambot po yung lupa tapos may lumot-lumot dun sa gilid, madulas. Si ano yun eh? Sheila! Pinangalan. Ganda dito no, lahat ano, walang tapon.
postcard mo lang dati nakikita. Tapos ngayon, hindi dyan, excuse. Ganda oh. Aray ko. Ano ba? Tulak kita eh. Gusto mo experience yung rolling news? Where's tatay? There oh. Gumugulong na. May charge ka. Dito ka. Okay, so yung mga nakikita natin ng mga square dito, yan yung mga hedgerows. Hindi kaya local name is Libong. Serve as boundaries ng properties dito sa part. Pang muhon. Yun pala yun. Hindi ka separate. Yes, and then additional to that is protection ng mga halaman. Okay. Or windbreaker. Oo, kasi Para maprotektahan po yung mga halaman. pag titignan mo mababa lang. Pero matataas yan. At saka yun din yung gamit dun sa sa pang-ipit mo ng overpass na gagawin roof. Alapad, rock formation. Sobrang solid dito. Ito yung Alapad View Rock Formation. So, para siyang nating dalawang bundok. Tapos meron daan. And, famous siya kasi yung mga ibang mga pelikula sinushoot dito. Tapos meron ding waterfalls doon sa baba. Hindi ko lang sure kung pwedeng liguan. Or pwede pang maligo dito. Pwede din maliguan niya, Kuya Albert? Pwedeng liguan? Hindi naman bawal yan. Yeah. Tapos dito rin yung blow your horn na sign. Dito daw sinut yung movie ni Don Solueta tsaka ni Richard Gomez. Sorry guys. Para sa agency. Kaya ko siya yan. Para you're not high. Up your feet. Yan. Wow. Don't be scared. Oh, ayan. Ang ganyan lang sa kato. Wait lang dito ba? Smile ah. Okay na. Ang Kamanyidungan ay salitang Iwatan na tumutukoy sa tradisyonal at sama-samang diwa ng pagtutulungan at bayanihan. Katulad dito ng bayanihan at madalas nang makikita sa mga gawain tulad ng pagtatayo at pagkukumpuni ng mga bahay. Kamanyidungan. Kamanyidungan. Mga pangalan ng association. Pangalan association. Pagbayanihan, no? Yes po, bayanihan. Service. Acts of service. Free of service. Ay, libre talaga siya. Libre po ba? Ang ginagawa lang po ng may-ari sa pakainin po lang yung mga vendor ng free service. Kahit anong service yun. Yes po. Usually yung pag Okay. yun na kapag nagpapabukod naman yung isa, yung pwede na pumili. Kailangan po din mag-tender din in terms of free of service naman sa kanya. So parang palitan yan. na.
Ayos. Ito ang parang means of payment dun sa Basically, pag makita dito sa Batanes, lahat talagang tapon. Lahat ng mga tourist spots, lahat ng mga kasama sa itinerary nyo, sobrang sulit. Although, medyo compressed tour yung ginawa namin, north and south. Kasi pwede nyo hatiin yung tour nyo ng north lang, pwedeng south lang muna, magkaibang day para hindi masyado nakakapagod. But still, sobrang sulit. Sobrang ganda ng mga place. And, yun yung south part nga, South Batanes. So yun, so sobrang solid dito sa Batanes. Sobrang thankful kami kasi nagkaroon kami ng chance to explore the beauty of Batanes. Although sobrang hangin, sana naririnig niyo yung video. Sobrang solid dito. And one of the best ways to celebrate ang ating birthday. So, wow! Sobrang solid, sobrang ganda. Let's go. So we're here sa Honesty Store Coffee Shop. Hindi ko lang sure kung magiging honest kami, pero joke lang. Honesty Coffee Shop. So ito sa mga popular na Honest ka boy. Sa Honest to boy. Isa sa mga pinupuntahan dito sa Batanes, ang Honesty Shop na merong coffee and sari-sari stores and souvenirs. So dito, walang bantay yung tindahan. Magbabayad lang kayo through sa box. Merong box dito na, ayun. So dito nyo ilalagay yung bayad nyo. Kung wala daw kayong barya, papabaryahan, tas para sakto yung babayad. Yan. So, dito is self-service. Mga may native na ano. Anong tawag nga dito nila, kuya? sa lakot po. Sa lakot. Yes. Ito naman, bakul. Bakul. Ah, ito pang lalaki to. Opo. Ito Ah, yung parang best. Oo. partner niya. Partner to. Talugong o di Ah, kasi ito yung parang best nga. Oh. Yes. Ay! Tanggal. Sabi natin ulit. So, may souvenir shop. Aray ko! May mas lalo yung parang size na ng bahay. So, dito pala is makikita nyo na rin yung lighthouse. Ayan. So, may lighthouse din dito malapit. Hindi ko lang sure kung ano yung pangalan ng lighthouse. Malapit lang siya dito sa Honesty Store. So, very walking distance lang. So, malapit din sa Honesty Store is yung simbahan ng Obrero Church. And sa right side yun, ito, ang Obrero Church. Ang House of Dakay na lokal na tinatawag na Bahay ni Dakay ay isang tradisyonal na bahay na bato ng mga Ibatan. Itinayo ito noong 1887. Itinuring nitong pinakamatandang natitirang bahay na bato sa Batanes at kinilalang isang istrukturang pamanang pangkultura na sumasalamin sa kasaysayan at tibay ng pamumuhay sa isla. Itinayo ni Luisa Estrella at pinangalanan sa kanyang pamangkin na si Jose Dakay Estrella. Nakaligtas ito sa malakas na lindol noong 1918 sa Ibana, kung saan karamihan sa mga gusali sa bayan ay nawasak. Dahil dito, isa to sa 5 pinakamatandang istrukturang nananatiling nakatayo. Ang bahay ay nanatiling simbolo ng pamana ng mga Ibatan at ang kanilang tradisyonal na pamumuhay at madalas puntahan ng mga turistang bumibisita sa Batanes. Ang Maydamang and White Beach ay isang magandang beach na may puting buhangin at tahimik na tanawin sa Batanes. Partikular sa kabaan ng National Road sa pagitan ng Ibana at Mahataw sa isla ng Batan.
Hindi ito masyado mataong lugar, kaya madalas tahimik at relaxing ang kapaligiran para sa mga bisita. So meron tayong problema. Yung sabtang trip natin, yung SD card, na-corrupt. So hindi ko alam kung paano natin gagawa ng paraan or paano natin itutuloy yung vlog natin doon. So, ewan ko. Sige, gagawa ko na ng paraan para makita nyo kung anong meron sa sabtang. See you in the next vlog.